Shalom sa inyong lahat. Binihisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Apokalipsis 19:8. Mabuting balita, Biblia. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Saan ka naroroon sa pagtatapos ng misyon ng Diyos? Misyon ng Diyos, aking misyon. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Sa ngalan ng inyong anak, o Panginoong Diyos, Ama namin, patuloy po ninyong pagpalain kami sa pamamagitan ng pangunguna ng inyong Espiritu sa pag-aaral na ito. Amen. Nasa 13 leksyon na tayo at ang pamagat ay ang katapusan ng misyon ng Diyos. Ang ating susing talata, 2 Pedro 3:11 at 12. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Ano ngang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos. Manimulang salita. Ang Apokalipsis ay isang misyonerong aklat na nakapokus sa isang misyonerong Diyos na nanawagan sa atin upang maging isang misyonerong iglesia. Ang ating pagkakatawag upang iproklama ang katotohanang taglay sa sanlibutan ay iiral hanggang sa ang lahat ay makagawa ng pagpili para o laban sa Diyos. Muli ay 3 paghahati ng leksyon. Una, Apokalipsis, ang huling araw na misyon ng Diyos. Ikalawa, mga elemento ng huling araw ng misyon. At ang ikatlo, natupad ang misyon. Doon sa una ay titingnan natin na ang aklat na ito ay nakapokus sa misyon ng Diyos. Sa ikalawa ay may 3 elemento. Ang una, ang mensahe ng 3 anghel at ang misyon. Ikalawa, ang pangwakas na krisis. At pagkatapos noon ay tagumpay ang misyon. Doon naman sa ikatlong pagkakahati ay titingnan natin ang 2 grupo ng mga tao. Yung unang paghahati, Apokalipsis, ang huling araw na misyon ng Diyos. Apokalipsis 1:1-7. Ang Apokalipsis ni Jesucristo. Biyaya ang sumainyo at kapayapaang mula sa Kanya na siyang ngayon, ang nakaraan at ang darating, at mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng Kanyang trono, at mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, at ginawa tayong kaharian, mga pari. Siya'y dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata. Ang aklat na ito ay nakapokus sa misyon ng Diyos.
Ang tatluhang Diyos ay nagkakaisa sa pagliligtas sa tao. Ang Ama ay siya ang walang hanggan, na siyang kasalukuyan, na siyang nakaraan, at siyang darating pa. Ang pitong espiritu na nakaharap sa kanyang trono. Si Jesucristo ang tapat na saksi. So, dito ay kitang-kita natin na ang tatluhang Diyos, Triune God, ay magkakasama, nagkakaisa sa pagliligtas ng lahat ng tao. Meron silang kanya-kanyang gawain sa kaligtasan ng tao. Ang dumanak na dugo ng ating manlalang ay hinugasan ng ating sala at kahihiyan. Sa Apokalipsis 1:7 ay masusumpungan natin ang pagmamadali ng misyon. Si Kristo ay darating at ang mga bansa ay magdadalamhati dahil sila'y waglit. Kung gayon, ang aklat ng Apokalipsis ay magbubukas sa misyon ng Diyos para sa tao. Pagsasahuli ang focus ng misyon. Nag-aalok ng isang bago at kagalang-galang na katayuan dahil ang larawan ng Diyos ay naisauli sa atin. Ito ang pakay ng kaligtasan. Maisauli ang nasirang larawan ng Diyos. Tayo'y magiging maharlika, manghari, dahil tayo'y kadugo ng hari ng sansinukob sa pamagitan ng nabuhos na dugo ni Jesus. At bunga nito'y sumasama tayo sa misyon ng maharlikang sambahayan sa kaligtasan ng ibang tao. Ginagawa tayo nito ng mga pari. May dalawang papel. Bunga ng pagkakasauli ng ating relasyon sa Diyos. Hari at pari. Ikalawang pagkakahati. Mga elemento ng huling araw ng misyon. At una sa tatlong pagtatalakay ay ang mga mensahe at misyon ng tatlong mga anghel. Apokalipsis 14:6 hanggang 12. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa naninirahan sa lupa. Sinabi, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumarating na ang oras ng Kanyang paghukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. At isa pang anghel ay sumunod na nagsasabi, bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya. At isa pang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na sinasabi, kung ang sino man ay sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda ng kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos. Narito ang pagtitiis ng mabanal sa mga tumutupad ng mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Ang mensahe at misyon ng tatlong anghel sa Apokalipsis ay isang makapangyarihang representasyon ng tema ng malaking tunggalian. Inilarawan sa Apokalipsis 12:12. Kaya't magalak kayo o mga langit at kayong mga naninirahan diyan. Kahabag-habag ang lupa at dapat sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking puot. Palibhasa'y alam niya na may klina
ang kanyang panahon. Mahirap isipin kung paanong may mga taong mauunawaan ang anumang bagay sa kasulatan na hiwalay mula sa paksa ng malaking tunggalian na magtatapos sa huling mga araw. Ang walang hanggang ebanghelyo ay sentro sa misyon ng Diyos. Ang pabalita sa tunay na kaisipan ay ang misyon. Ang sanlibutan ay nangangailangan ng na mababalaan tungkol sa darating dito at bawat tao ay pipiliting gumawa ng pagpili, isang pagpili sa alinman sa para sa buhay o para sa kamatayan. Mariing sinasabi ng Lucas 11:23, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Ang mga pabalita ng tatlong anghel ng Apokalipsis 14 ay binubuo ang buod, ang puso ng tayo bilang mga Adventista ay tinawagan upang iproklama ang sanlibutan. Sentro dito, pundasyon dito ay ang dalawang tema, ang walang hanggang ebanghelyo na matatagpuan sa Apokalipsis 14:6 at ang pagsamba sa manlalalang. Itong dalawang tema ay lumilitaw sa paglalarawan ng mga banal. Narito ang pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Talatang 12. Ano mang ibang gagawin natin, lahat ng mabubuting gagawin natin sa pagtulong sa mga tao, hindi dapat nating ilayo sa paningin ang ating natatanging pagkakatawag at misyon na upang iproklama sa isang nawaglit na sanlibutan ang pag-asang masusumpungan sa walang hanggang ebanghelyo. Pati na rin ang pagbabala sa sanlibutan ng darating dito balang araw. Ikalawang pagtatalakay, ang pangwakas na krisis. 1 Timoteo 2:3 at 4. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. 1 Timoteo 2:3 at 4. Malinaw dito na ang kaligtasang pinanukalan ng Diyos ay para sa lahat ng tao, hindi para sa ilang pinili lamang, walang sinisino. Ang dakilang komisyon ay ang pabalita ng tatlong anghel. Sabi sa Mateo 28:19-20, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ito'y ang dakilang komisyon. At sa maraming paraan, ang mga pabalita ng tatlong anghel na may isang panawagan sa bawat bansa, lipi, wika at bayan ay simpleng ang katotohanang taglay, present truth, ay pagpapahayag ng dakilang komisyon.
kabilang ang lahat ng mga grupo ng tao. May dalawang lantad na kampo. Una ay yung mga napasakop sa awtoridad ni Satanas sa pamamagitan ng mga relihiyoso at politikal na mga institusyon gaya ng ipinakita sa Apokalipsis Kapitulo 13 at 17. Sa Kapitulo 13 ay ang larawan ng dalawang halimaw. Isa'y bumangon mula sa dagat at ang pangalaway mula sa lupa. At ang dalawang ito ay parehong larawan ng dragon, si Satanas. Sa Kapitulo 17 naman ay ang larawan ng isang babaeng nakaupo sa halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. Ang ikalawang grupo ay yung lubos na napasakop kay Hesukristo na ang kanilang panampalataya ay naipahayag sa pamagitan ng kanilang pag-iingat ng mga utos ng Diyos. Apokalipsis 14:12. Ang pagkakakilanlan ay kung kanino napapasakop. Isang lumalagong paghahati. Hindi na igagalang ang kalayaan ng konsensya. Ang tao ay gigipitin upang humanay sa panig ni Satanas. Ito'y apurahan na ang ebanghelyo ay may proklama at ang seryosong balita tungkol sa mga pakana ni Satanas ay mailalantad. At yan talaga ang tungkol sa mga mensahe ng 3 anghel at ang ating misyon. Wala dapat na anumang gawain sa loob at labas ng iglesia ang aagaw sa gawain ito. Mga gawaing umuubos ng oras, lakas at talino at pananalapi. Pangatlong pagtatalakay, tagumpay sa misyon. 1 Corinto 3:6. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Ang tunay na sukatan ng tagumpay. Ito ba'y mararaming bautismo, malalaking iglesia, at matuling antas na paglago? Ito ba ang sukatan ng tagumpay? Binubuo ba ito ng pagpasok sa bawat tribo at grupo ng mga tao sa lupa, kalakip ang katotohanan, at na ating mapapatulin ito sa pamagitan ng radyo, ang internet, at telebisyon? Yan ba ang panukat sa tunay na tagumpay? Ang ating focus ay nasa proseso. Ang focus ng Diyos ay sa paglago. Ang proseso ay ang pagtatanim ng binhi at pagdidilig dito. Ngunit hindi natin kaya ang pagpapalago at pamumunga. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihang magpalago at magpabunga. Ano ang katunayan ng isang napabanal na buhay, sanctified life? Sa 2 Corinto 11:2 ay makita natin na ito'y dalisay na tiling tapat sa kanya gaya ng isang dalisay na nobya sa kanyang katipan. Doon naman sa Juan 10:27 at 16, 12 at 13, makikita natin na ang mga ito'y sinusundan si Jesus habang inaakay niya sila sa pamagitan ng payapa at maliit na tinig ng banal na Espiritu. Sa Hebreo 3:12 at 13, wala silang pagkadama na sila'y
nakatataas sa moral sa iba, tinatanggap ang pagtutuwid at tagubilin mula sa iba. Sa 2 Tesalonica 2:9-11 naman, hindi sila naililigaw ng nakapanghihinang pagdududa, maling mga katuruan o imoralidad. At sa 1 Juan 1:8-9, kinikilala nila na sila'y hindi sakdal, nangangailangan ng paglilinis na biyaya at awa ng Diyos. Ang konklusyon natin sa mga talatang ito, ang tagumpay sa misyon ay magbubunga ng paglikha ng gantong uri ng mga alagad. Pangatlong paghahati, natupad ang misyon. Apokalipsis 21:1-4. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtatangis, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ang mga nakaraang bagay ay pumanaw na. Ang bagong lupa, isang paraiso. Wala na ang kamatayan at kasalanan. Pinuksa na si Satanas at kasamaan. Makakatagpo natin ang ating maibiging tagapagligtas at muling makakasama ang mga mahal sa buhay. At ang bagong lupa ay pananahanan ng mga kinatawan mula sa bawat etniko at wika. May dalawang grupo ng tao. Isang naaabot na grupo ng tao. May tapat na bilang at pagkukunan upang epektibong sumaksi sa natitirang grupo at hindi kakailanganin ng panlabas na tulong. May mga pagpupulong pagsamba, Biblia at ibang literatura sa kanilang pangunahing lingwahe. Sa atin ay sa Pilipino. May katutubong leader na iglesia na makapagsasaksi sa natitirang grupo ng tao na hindi nangangailangan ng mga tagapagsalin. Ibig sabihin ay ang naabot na mga grupo ng tao ay pwedeng magsarili. Hindi kinakailangan ang tulong mula sa labas ng grupo. Meron silang sariling kakayanan na magsalita, gumawa, at tumulong sa mga iba pang hindi naaabot na grupo. Yan. So itong mga grupong ito ay matatag na. Yan ang rich group. Yan ang katunayan na sila ay naabot na grupo. Yan ang unang grupo. Ang ikalawa naman ay isang hindi naaabot na grupo ng mga tao, at ang paglalarawan sa kanila ay ganito: walang katutubong komunidad ng manampalatayang Adventista na may sapat na bilang at pagkukunan upang epektibong sumaksi sa kanilang sariling grupo na walang tulong mula sa labas ng kanilang kultura. Wala silang kakayanan, kinakailangang tulungan mula sa ibang kultura, ibang grupo. Ngayon na ang panahon upang mamuhunan sa misyon ng Diyos sa paglikha ng maalagad sa lahat ng mga grupo ng tao.
ang pakay ay lahat ng grupo ng tao ay maabot. Huling salita, ating sinasaliksik ang mga susi ng Apokalipsis upang maunawaan kung ano ang gaya ng isang naisauling relasyon sa Diyos. At ito'y nagtapos sa isang pangitain ng isang natupad na misyon, ang muling pagkakalikha at pagsasauli ng lupa. Ang pagkapuksa ng kasalanan at pagdurusa ay magiging ang pinaka nakatatakot ng mga araw ng kasaysayan ng daigdig. Ngunit ilalagak ng Diyos ang ating paningin lagpas sa pagwasak na ito at magbibigay ng pampalakas loob sa mga pangako ng naisauling daigdig. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, dalangin ko na habang ikaw ay nagtatanim ng mga binhi ng pag-asa sa mga puso noong nangangailangang makarinig ng mabuting balita o kaya ay magdilig sa mga bagong mananampalataya sa pagtulong sa kanila na matutunan kung ano ang kahulugan ng mamuhay ng isang buhay ng matapat sa pagsunod kay Kristo. Ikaw ay makaranas ng tunay na kagalakan ng paglilingkod sa Panginoon ng pag-aani. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking website. Bagamat sa kasalukuyan ay may problema ito. Ngunit gumagawa ako ng paraan na magkaroon kayo nito. Naroon din ang marami pang mga leksyon na nakaraang higit na 10 taon. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.